Praise the Lord! Ayan, hallelujah. Pwede bang palakpakan po natin muli ang ating Panginoon? Ayan, talaga namang pulang-pulang po ang bawat isa sa atin. Praise God, talagang nakaguess na natin na magsuot ng color red for our Happy Hearts Day celebration. Ayan. Praise God, sino po dito ang mga in love? Sino po dito ang mga in love? Pakitaas mo ng kamay. Oh, dami ha. Praise God. Sino naman po dito ang mga in love kay Lord? Amen. Ayan, for sure. Mas marami po ang in love sa ating Panginoon. Amen. In fact, ang mensahe po natin ngayon ay tinamagatang God loves you. Pakisabi nga po yun. God loves you. Hindi po God's. God loves you. Okay po. God loves you. Okay? Okay, so pakisabi niyo po sa inyong mga tabi, mahal ka ng Diyos. Amen. Naniniwala po kayo na mahal kayo ng Diyos. Amen. Praise God. In fact, matatagpuan po sa ating scripture reading na ating babasahin mamaya ng sabay-sabay. Pero gusto ko lang pong basahin sa Romans chapter 5 verse 8 that but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen? Dito po iikot ang ating mensahe at dito po pinapakita ang wagas at tunay na pag-ibig ng Diyos sa pagbibigay niya sa atin na kanyang kaisa-isang anak na si Jesus na kanyang sinakripisyo, hindi na kanyang buhay at siya ay namatay para tayong lahat ay kanyang iligtas. Amen? Amen. So let us all stand at sabay-sabay po natin ulit na basahin ang ating scripture reading. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Amen. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. At muli kami po ay iyong kakausapin at ipapaalala muli ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus para kami ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, mag-usap ka po sa bawat isa at nawa ay maunawaan po namin ito ng maigi at ito po ay siyang nawang mas lumalim pa at tumatak sa aming mga puso at isipan. Gamitin mo po ang iyong lingkod upang maipahayag ito ng naaamin sa iyong kalooban. Ganun din, Panginoon, buksan mo ang aming mga spiritual eyes and spiritual ears upang mas makilala ka po namin at mas ma-appreciate at maibahagi po namin ang pag-ibig na ito. Ganun din at Holy Spirit, we ask you for your anointing at nawa ay puspusan mo po indeed ng iyong banal na spirito ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Makakaupo na po tayo. Ayan. So, papasahin ko lang ulit ang ating scripture reading. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Romans chapter 5 verse 8. Yan. So, meron lang po tayong tatlong major points na i-highlight o i-emphasize sa message ni Lord ngayon. At ang una po dyan, basahin po natin, God loves you. Mahal ka ng Diyos. Amen. Praise God. So, yan po ang ating first point. And second point, we should love God. Amen? So, unang punto, mahal tayo ng Diyos. Maliwanag po. So, ang pangalawang punto po natin ay dapat mahalin din po natin ang Diyos in return. Amen? Dahil mahal tayo ng Diyos, dapat tayo din po ibigin at mahalin natin ang ating Panginoon. Amen? Naalala niyo po yung sa panalangin, yung two-way
communication ng pananalangin. Amen? Ang pananalangin ay number 1, isang paraan natin para kausapin ng Diyos. Amen? At ito din po ay paraan para tayo ay kausapin ng Diyos. Amen? So, the love should be mutual, the communication should be mutual, and the feelings should also be mutual. Amen? As God loves us, we should love Him in return. Amen? So, aside from these 2 points, what then you think is the third major point ng ating message? Ano po? Amen. Narinig ko na po yung sagot sa mga iba. Ano po sa tingin nyo pa yung isang point natin about love? Amen. Love others or mahalin din natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? In other words, ang mutual love natin sa Diyos at ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi lang dapat nananatili o naiiwan sa atin, kundi dapat na ibabahagi natin sa ating kapwa. Amen? That's why in this message, ma-highlight po natin ulit ang tinatawag na greatest commandment ng Diyos ayon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Question: ano ulit ang greatest commandment ng Diyos sa New Testament na sinabi ni Jesus sa atin nung tinatanong siya kung ano ngayon ang pinakamahalagang utos ng Diyos despite all the many laws and many utos na sinabi ni Lord God noon kay Moses sa Old Testament. Amen. Again, the question is, what is the greatest commandment? Amen. And the greatest commandment is, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love others as you love yourself. Amen. At muli, gusto ko lang pong i-highlight na ang dalawang utos na ito ay iisa o connected siya. Yung tinatawag natin na twin or kambal sila. Hindi pwedeng isa lang sa dalawang ito. Amen? So, pinagsama na dapat mahalin natin ang Diyos at mahalin din po natin ang ating kapwa. Amen? Bakit sa tingin nyo, yun ang pinakamahalaga sa lahat ng utos ng Diyos? Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, bakit kaya sinabi ni Jesus na yun ang greatest commandment? Amen. Kasi di ba ang dami-dami namang utos or laws na sinabi sa Old Testament na ating pinag-aralan nung tayo po ay nagkaroon ng series sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, and even up to Joshua. Amen. Ang dami natin natututunang mga laws or utos ni Yahweh sa mga tao. Bakit kaya yun ang pinaka-mahalaga at nag-iisa na lang na commandment nung tinanong si Jesus? Bakit sa tingin nyo yun? Bakit po? Amen. Dahil it summarizes and it is the gist of all the commandments. Amen. Kasi kapag mahal mo ang Diyos at mahal mo ang kapwa, number 1, hindi ka makakagawa ng bagay na ikasasama ng loob ng Diyos. Amen. Kaya yung pagkakaroon ng ibang Diyos. Amen. Alala niyo yung 4 greatest commandments, sa 10 commandments. Thou shalt not have any other gods before me. Amen. And we know that God is a zealous God. Or naiinggit siya kapag tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ganoon din po, kung titignan natin yung number 5 to 10 na commandment, lahat po yun ay patungkol sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Amen! Bakit? Dahil kung mahal natin ang ating kapwa, hindi tayo magnanakaw sa kanila. Amen! Kung mahal natin ang ating kapwa, hindi tayo magpapatay or sasaktan natin sila. Amen? Sabi, thou shalt not steal, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery. Amen. And the rest. All these things pertain to loving others, loving our kapwa. Amen. Praise God.
So ulit, ano po ating tatlong punto for this message? Number 1, God loves you. Second, we should love God. And last point, love others. Amen. Hallelujah. Okay, so smile because God loves you. Ngiti po kayo at sabihin mo ulit sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya kung feeling mo ngayong Happy Hearts Day, walang nagmamahal sa'yo, nagkakapatid ka, kapatid. Amen. Kasi diba, normally, ang Valentine's Day celebration or Happy Hearts Day celebration ay ang nag-glorify ay ang mga taong nag-iibigan or ang mga taong may iibig. Amen. So, ang mga taong walang asawa, walang jowa, or single, ay, just hindi tayo part ng celebration. Amen. Pero, sabi po sa message, mahal tayo ng Diyos. Kaya meron din po tayong karelasyon. Amen. Meron tayong karelasyon at meron taong tapat at umiibig sa atin. Amen. At yun ang pangunahing dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng Happy Hearts Day celebration sa ating bahay-sambahan sa Amazing Grace Church. Amen. Malinaw po yun? I hope na isipin natin na hindi dapat tayo nagaganito dahil it's a secular activity. But kung ang Panginoong Jesus ang magiging dahilan kung bakit natin ito isinasagawa, bakit ito magiging bawal. Amen? Kung ang Panginoong Jesus ang pinakadahilan kung bakit natin sineselebrate ang Hearts Day or ang Love Month or ang pag-ibig, ang Fed-ibig, sa tingin nyo, kakadlanan ba ito ng Diyos kung siya ang ultimate rason, ultimate purpose kung bakit natin ito sineselebra? Do you think magagalit siya? I don't think so. Amen. Because His greatest command is number 1, love the Lord your God. Amen. So if that activity, that fellowship, that event is about your way of magpapakita mo ng pag-ibig mo sa Diyos, then I don't think magkakaroon tayo ng issue patungkol sa utos ng Panginoon. Amen! Amen. Praise God. Ayan. So, ano ulit ang pinaka-popular or ang pinaka-puso ng ating Biblia na nagsasummarize ng pinaka-pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao sa mundo? Amen. What again is the most popular verse in the Bible that I believe tayong lahat ay familiar dito kahit nung tayo pa ay nasa elementary pa lang or high school. Amen. We have John 3:16. Okay, pwede bang i-reset niyo po yung John 3:16 na hindi ko pinapakita itong ano. Sige nga po, pikit nga po kayo. Tapos i-reset niyo nga po yung John 3:16. Pikit po. Pag po muna tayong titingin sa ating mga cellphone or sa ating mga Bible. And recite John 3:16. 1, 2, 3, go! Amen. Praise God. Alam niyo po noon, nung nire-recite ko yan, ang alam ko lang po dyan is for God so loved the world. Tapos yun na. Tapos na. Akala ko hanggang doon lang. John 3:16, ganun pa pala yung He gave His only begotten Son, that whomsoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen. Sinasabi po dito na dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan, ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sino po? Si Jesus. At kung sino ang maniniwala sa kanya ay hindi mapaparusahan, subalit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Do you believe that Jesus gives everlasting life sa ating mga naniniwala sa kanya? Amen? Praise God. And like what I always say, naniniwala ako personally na hindi natin ma-appreciate ang verse na ito kung hindi tayo naniniwala sa impyerno. Amen? Ulitin ko po, no? Mahihirapan tayong tanggapin
ito at paniwalaan kung in the first place hindi tayo naniniwala na may heaven at may hell. Amen? Kasi ang sinasabi po ditong everlasting life ay hindi lang po yung buhay sa mundong ito, kundi yung buhay sa kabilang buhay or buhay pagkatapos ng ating kamatayan. Amen? At napakalinaw sa Biblia na mayroon lamang dalawang lugar na pwedeng puntahan ng ating kaluluwa kung tayo ay mamamatay. Amen? Ano po yun? Number 1, ang langit or ang heaven, at ang pangalawa, ang impyerno. Amen. So muli, tanong, sino po dito ang mga gustong pumunta sa impyerno? Pakitaas po ang kamay. Malamang, sino ba naman ang may gusto doon? Amen. Question, sino po dito ang naniniwala na may impyerno or hell? Pakitaas po ang kamay. Sino po nagsasabi na wala naman pong hell at hindi naman po yung totoo? Amen. Alam niyo po, kung hindi po natin babasahin ang Biblia, lalo na po ang New Testament, na si Jesus po ang nagsasalita, hindi talaga tayo maniniwala na mayroong impyerno. Amen? In fact, lagi po ko pong sinasabi na nung bago po ako naging Kristiyano sa puso, hindi po talaga ako naniniwala sa impyerno dahil ang pagkakaunawa ko sa verse na ito ay dahil mahal tayo ng Diyos, therefore lahat tayo ay pupunta sa langit at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Amen. Dahil maibigin ang Diyos and therefore walang pupunta sa hell, kaya lahat tayo ay maliligtas once na mamatay. Subalit nung nabuklat ko na po ang Biblia at nakita ko po na si Jesus mismo ay sinabi niya sa kanyang bibig na ang impyerno ay isang parang dagat-dagatang apoy. Amen? Na kung saan magnanangis ang iyong ngipin. Amen? Jesus Christ Himself described hell as the eternal punishment for those who will not believe in Him. Amen? Praise God. And again, hina-highlight po sa Bible that there is only one way to be saved from hell. Amen. Ulitin ko po, sinasabi po sa Biblia na mayroon lamang daw pong kaisa-isang daan para tayo ay maligtas sa impyerno. Amen. At gusto ko pong i-highlight ngayon na hindi po ang paggawa natin ng mabuti or ang pagiging mabait natin sa ating kapwa ang magliligtas sa atin sa impyerno. Amen! It's not our good works or our good deeds that will save us, but rather, it is our faith in Jesus Christ. Amen! Yung ating paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen! And of course, if we love God, we love Jesus, papasok natin kasi talaga na magiging loving tayo sa ating kapwa. Amen? At hindi na natin i-consider yung pag-ibig sa kapwa o ang pagiging mabuti sa kapwa as the reason kung bakit tayo maliligtas sa impyerno. Amen? Bakit? Kasi po, kung ang dahilan po natin ng pagpunta ng langit ay dahil mabuti po tayong tao, tanong, sino po ang nagligtas sa inyong sarili? Sa inyo. Ang inyong sarili. Amen. Muli, kung sinasabi po natin ang ating gawa o ang ating kabutihan ang magdadala sa atin sa langit at magliligtas sa atin sa impyerno, in other words, parang sinasabi natin na ang ating mismong sarili ang gumawa ng paraan para iligtas natin ang ating kaluluwa sa impyerno. Amen. But we can never do that because in the first place, tayo po ay makasalanan. At wala po tayong karapatan na pagbayaran ng mismong kasalanan natin dahil tayo mismo ay sinner. Amen. Kaya, kailangan natin ng isang taong sinless or kailanman ay hindi nagkasala dahil siya lang ang may karapatan para pagbayaran yung kasalanan natin. Amen. Malinaw po? Praise the Lord. Ayan. Again, basahin po natin ang ating scripture reading. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, ito po ang ating Tagalog version doon. Sabay-sabay natin ulit basahin. Ngunit, ipinadama ng Diyos
ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Amen? Ipinadama daw po ni Jesus o ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga tao noong isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak para pagbayaran ang ating mga kasalanan. Amen? And I'm very sure that this message will be further highlighted later by the video clip that we are going to show you. Yeah. So may panonoodin po tayo ng video clip mamaya, and I hope yung ating mga kapatid na nasa taas will also go down po dito para mapanood yung video kasi wala pong nagsasalita. Okay? Ano lang siya, instrumental lang siya, at kailangan yung basahin yung mga nakasulat sa video. Kaya hindi nyo siya ma-appreciate kung hindi nyo mismo makikita yung screen mamaya. So we will invite others, yung mga nasa taas mamaya, na bumaba para po makita at mapanood ang video clip na ito. Amen! Sino pa po dito ang mga iniibig ng Diyos? Amen! Mahina. Para yung iba, feeling nila, hindi sila iniibig ng Diyos. Sino po dito ang mga iniibig ng Diyos? Amen! At yung nabanggit natin kanina, ang tunay na pag-ibig. Amen! Sabihin nyo nga po, real love. Real love. Amen! That is the real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son, Jesus Christ, as a sacrifice to take away our sins. Amen! Kaya kung mayroon man po tayong description ng tunay na pag-ibig, ito ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas mula sa ating kasalanan at sa impyerno. Amen! Kaya nga, pwede mong tanungin niyo yung katabi niyo, para sa'yo, what is love? Tanungin niyo nga siya, what is love? Siguro ang sagot niya, ako ang love. Parang kay Sister Pilar, what is love? Sister Pilar, what is love? Si Tito Ray. Si Brother Ray, para sa kanya, ang love ay si asawa niya. Si Brother. Yung iba naman, pag pinanong mo what is love, ang sagot nila ay yung jowa nila. Amen! Kaya po ito, sinasabi ko sa inyo kasi, recently lang, napanood ko kasi yung interview ni Derek Ramsey at ni Ellen Adarna sa vlog ni Karen Davila. Okay? Kasi si Karen Davila is one of my favorite vloggers sa YouTube na talagang gusto ko yung approach niya pati Tony Benz doon sa akin ng vlog nila. Kasi spirit-led at saka si Lord talaga yung gino-glorify nila. In fact, sa last ng vlog nila, lagi silang nagka-flash ng Bible verse na connected doon sa top 8. Amen! So, kaya ko po yung tinatanong kasi tinanong ni Karen Davila si Ellen Adarna. Sabi niya, para sa'yo, what is love? At alam niyo po, hindi po siya makasagot. At hindi po talaga niya sinagot yung tanong kasi para sa kanya, ang hirap daw i-describe yung love. Para sa kanya, wala siyang specific definition at hindi siya ma-define. Amen! Kaya ngayon, gusto ko kayong tanongin para sa inyo ano ang love. For one, what is love? Kasi kayo nakatingin sa kanya, di ba? For once nakita ko siya kanina, may labot siya ng flower. Wow! Sana all. Alam, just ko dito. Amen! Okay, so, ngayon para sa inyo, what is love? Ano daw? Love is patient. Love is kind. Love is never jealous. Amen. Praise God. Muli, para sa akin, God is love. Amen? Ang tunay na pag-ibig ay ang pag-ibig na galing sa Diyos. Amen? At sinasabi nga kanina na ang pag-ibig ng Diyos ay namumutawi sa pagbigay niya ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para tayo iligtas sa impyerno. Amen? At para bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. Because we are all bound or doomed to hell. Amen. Lahat po tayo ay makasalanan at papunta sa impyerno. Pero dahil ayaw ng Diyos na mangyari yun, ay ibinigay niya kanyang
tayo sa isang anak na sino? Si Jesus. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, I am loved. Kaya sarili mo pala, sarili mo, I am loved. Amen. Mahal ako ng Diyos. Dahil sabi po sa Malakad chapter 1 verse 2, God is telling us, I have always loved you, says the Lord. Amen. Simula pa ay inibig na kita, sabi ng Diyos sa iyo. Amen. Praise God. That's why again, sabi mo sa katabi mo, you are loved, kapatid. Amen. Mahal ka ng Diyos. Ikaw ay inibig ng Diyos. And therefore, there's no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has nothing to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. And we love because He first loved us. Amen. We love, tayo ay nagiging maibigin dahil inibig tayo ng Diyos. Amen. So again, ano yung unang point natin? God loves you. Ayan. Ngayon naman, dadako naman po tayo sa pangalawang punto na ano yung second point natin? Dahil mahal tayo ng Diyos, second point, we should also love God. Amen. Dahil mahal tayo ng Diyos, dapat tayo ay mamahalin din natin ang Diyos. So, question, tanong, how do we show our love for God? Paano natin ngayon may papakita ang ating pag-ibig sa Diyos? Pakitanong mo ngayon katabi mo, paano mo kapatid ipinapakita ang iyong pagmamahal sa Diyos? Ano daw po? Paano nito pinapakita yung love nyo kay Lord? By serving Him. Ano pa po? By worshiping Him. Ano pa po? By loving others. Amen. Paano pa po? Obedience. Narinig ko kanina yung obedience. Paano pa po natin ipinapakita ang ating pagmamahal sa ating Diyos? Obedience, serving Him, loving others. Amen. Ano pa po? Ano po? Through faith. Amen. Sa pamagitan ng pananampalataya or pananalig sa Kanya. Amen. Again, paano pa po natin pinapakita na mahal natin ng Diyos? By worshiping Him. Amen. Ano pa po? By praising Him. Amen. Praise God. In fact, papasok po dito sa tanong sa sagot na ito, yung tanong na, how can we glorify God? Amen? Because we love God if we give glory to Him or we glorify Him. Amen? Ano ulit yung 5 category natin ng pamamaraan ng pagpapakita natin ng ating parangal sa ating Diyos? Number 1, by worshiping Him. Second, by loving others. At ito po yung topic natin. Amen? Number 3, by becoming like Christ. Amen? Tayo ay nagpupursige para maging kawangis ni Kristo. Papasok po din yung obedience. Amen? Number 4, by serving others with our spiritual gifts. Amen? Yun po yung ministry. And finally, by telling others about Jesus. At yun na po yung tinatawag na evangelism. Okay, so muli, ipinapakita daw natin na mahal natin ang Diyos kung itinuturo din natin sa iba ang pag-ibig na ating nakuha mula sa ating Panginoon. Amen! Praise God. And I would like to highlight yung obedience natin sa Kanya. Yung pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos, particularly sa utos ng ating Panginoong Hesus, as isa sa pinakamagandang pagpapakita natin ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen! Because again, the question is, how can we show our love to God? We show by obeying His commands. Amen? At ano ulit yung greatest commandment niya? Number 1, love God or love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Amen. And number 2, love others as you love yourself. Ayan. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin yung
John chapter 14, verse 15. 1, 2, 3, go. If you love me, keep my commandments. Okay, next, John chapter 14, 23 to 24. Jesus answered to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. He who does not love me does not keep my words. And the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. Malinaw po itong sinasabi ni Jesus dito. Amen. Again, sa last verse, 1 John chapter 5, verse 3. For this is the law of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome, or pabigat, or nagiging pahirap sa atin. Amen. So, ang best illustration nito ay yung ating pag-obey sa ating mga magulang. Amen. Dahil ang tanong, paano nyo ba pinapakita ang inyong pag-ibig o pagmamahal sa mga magulang natin? By obeying them. Amen. By, of course, respecting them. Pagpapakita ng ating pagsunod sa kanila. Ayan. Basahin po natin ang sabi sa Matthew chapter 22 verse 37. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Yan po yung first half ng greatest commandment. Amen? Kasi sabi ko, may isa na lang utos. At kambal or iisa yung utos na nabanggit natin dalawa kanina. Amen? At yan po yung ating biblical basis for the second point natin na dapat mahalin natin ang Diyos. Amen? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Ayan. Jesus replied again, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. And this is the first and greatest commandment that is found in the book of Matthew chapter 22. Ayan. Okay, the second greatest commandment, it is as if parang sineparate sila kasi may pangalawa. Amen. Pero gaya na sabi ko kanina, they should be combined or pinag-isa. Amen. The second greatest commandment is like it. This is our third point na po. Love your neighbor as yourself. Amen. Question, ano ulit yung first point natin? God loves you. Mahal tayo ng Diyos. Amen. Pangalawa, dapat we should love God then. Amen. Mahalin din natin ang Diyos. At pangatlo, yung last point natin, love others. Amen. Ayan. Sabi po dito, we should love our neighbor as yourself. Question, ano po ang ibig sabihin ng love your neighbor as yourself? Yung mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tanungin nyo nga po yung kapatid nyo, katabi nyo, ano pagkakaunawa o pagkakaintindi mo doon yung as yourself? Yung mahalin mo ang sarili mo kagaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ano pong ibig sabihin nun? Pwede pong tanungin nyo yung katabi mo. Parang wala kayong katabi. Yung nasa likod nyo na lang, kung hindi nyo gusto kausap yung katabi nyo kasi hindi nyo siya feel. Yung nasa likod na lang, baka mas gusto nyo siya kausapin or baka mas mag-respond siya or nonchalant pa din, no? Okay, so, ano ibig sabihin ng mahalin ang kapwa gaya ng pag-ibig mo daw sa sarili mo? Love your neighbor as yourself. Amen. Ang ibig sabihin po nito, kung gaano mo iniibig ang sarili mo, ay dapat gano'n din ang trato mo sa ibang tao. Amen. Example, kung ayaw mo na sinisigawan ka o minumura ka, dapat hindi mo din yung gagawin sa iyong kapwa. Amen. Malinaw. Next example, kung gusto mo na nire-respeto ka, ginagalang ka, dapat ikaw din mismo nire-respeto mo yung iba.
Amen. Nakita niyo yung punto na kung paano gusto mo yung trato ng iba sa'yo, dapat ganun din muna ang trato mo po sa kanila. Amen. Malinaw po na kung gusto mo na dapat mabait ang ibang tao sa'yo as they treat you, dapat ikaw muna ang unang maging mabuti o mabait sa kanila. Amen. So yun po ang ibig sabihin ng mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Amen. Kung gaano mo iniibig ang sarili mo o nirerespeto mo ang sarili mo, that's also how you should treat yourself and others. Bakit? Dahil as if yung sarili mo ang tinatrato mo kapag kaharap mo iyong kapwa. Amen. Dahil ayaw mo na napapahiya yung kapwa mo tao, ano na sarili mo, dapat hindi mo din pinapahiya ang iyong kapwa. Amen. Malinaw po yung as yourself. Amen. Ayan. Kaya basahin natin yung Tagalog version ng Greatest Commandment. Again, ay matatagpuan po ito sa Mateo chapter 22. Question, sino ang nagsasalita sa verse na ito? Si Jesus. Kaya ibig sabihin, dapat po siyang sundin dahil si Jesus mismo ang nag-utos. Okay? Sabay-sabay po natin basahin. Sumagot si Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Malinaw po. Again, love God and love others. Amen. Love God and love others. That's the greatest commandment combined. Ayan. Basahin naman natin yung pagkakasabi ng greatest commandment sa Book of Mark. Amen. Kasi meron pong 4 ulit na gospel. Amen. Ano yung 4 na gospel? Matthew, Mark, Luke, and John. Ang greatest commandment po na ito na sinabi ni Jesus ay matatagpuan lamang po sa Matthew, yung kanina na binasa natin, Matthew chapter 22, at sa Book of Mark chapter 12. Amen. Wala po ito sa John at sa Luke. Okay. Ito po yung pagkakasabi ni Jesus sa kwento ni Mark. Kasi si Mark po ang author ng Book of Mark. Basahin po natin. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Dito po sinabi niya pati yung soul, yung ating kaluluwa. Sa Book of Matthew kanina, hindi po sinabi yung soul. And the second is this. Love your neighbor as yourself. And there is no greatest or greater commandment than this. So, saan ulit matatagpuan yung greatest commandment? Mark chapter 12 at sa Matthew chapter 22. Ulitin ko po sa Matthew chapter 22 at sa Mark chapter 12 natin matatagpuan ang greatest commandment. Ayan, basahin naman po natin ngayon yung Tagalog version ng book ng Mark chapter 12. Amen. Kasi kanina, yung binasa natin yung Tagalog version ng Matthew. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na pa sa mga ito. Again, to summarize, the greatest commandment is number 1, love God and love others. Matthew chapter 22 and Mark chapter 12. Amen. Praise God. At muli, i-highlight ko lang, kambal po ang pag-ibig na ito. Amen. Bakit? Dahil nagagawa natin ibigin ang iba dahil mahal natin ang Diyos. Amen. In other words, the ultimate reason kung bakit natin nagagawang ibigin ang ating kapwa ay dahil nagagawa natin yung unang commandment na mahal natin ang Diyos. Amen? Again, our major reason kung bakit mahal natin ang iba ay dahil mahal natin ang Diyos. Amen? At mas nagiging genuine, tapat, or tunay yung pag-ibig natin ngayon sa ibang kapwa
kung ikinukonsidera natin ang pag-ibig natin sa Diyos mismo. Amen. Praise God. Kasi hindi dapat mahal natin sila dahil, for example, crush niyo siya or gusto niyo lang siya. Amen? So, tanongin mga katabi mo, mahal mo ba ako, kapatid? Sagutin niyo nga yung tanong niya, mahal niyo daw siya. Okay, ang next question niya sa kanya, bakit mo ako mahal, kapatid? O bakit daw? Kasi makaya ka. Kasi mayaman ka, lagi mo akong tinitreat. Kasi lagi mo akong nililibre. Kasi lagi mo akong nililihan na ganito. Yun ba yung reason kung bakit mahal natin siya? Ano ngayon ang dahilan natin dapat kung bakit natin sila mahal? Dahil mahal natin ang Diyos. Amen? So we love others because we love God. Amen. And we love God because He loved us first. Amen. Mahal natin naman ang Diyos dahil in the first place siya ang unang umibig sa atin. Amen. So question, saan galing ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Sa Panginoon or sa Diyos? Kaya nga sabi ko kanina, pag tinanong what is love, for me, God is love. Amen. God is love because He is the ultimate source of true love. Amen. Tunay na pag-ibig na walang kondisyon, tunay na pag-ibig na walang pagkukunwari, tunay na pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Amen. Kasi sometimes yung mga nagmamahal sa atin, they expect something in return. Amen. Lalo na po yung nanliligaw. Of course, nagiging mabuti siya kasi nililigawan ka. At ina-expect niya na sasagutin mo siya. Amen! Or sometimes yung iba nagiging mabuti sa atin para mayroon tayong utang na loob sa kanila. So, nagiging mali yung kanilang ultimate reason of showing their love to us. Amen! I hope naging malinaw po ang order po ng ating point. Amen? Ano ulit yung first point natin? God loves us or God loves you. Second, we should also love God. And number 3, we have to love others. Again, ulit ko yung point ko kanina, nagagawa natin umibig sa ating kapwa at umibig sa Diyos dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. 1 John chapter 4 verse 19. Amen? Sabay-sabay po natin basahin. We love because He first loved us. Amen. Tayo ay nagagawa natin ibigay yung tunay na pag-ibig dahil ibinigay ng Diyos ang tunay na pag-ibig sa atin. Amen. Amen. Praise God. So again, what is our last point? We also have to love others. Amen. Nalala niyo po ulit yung way of showing glory to God. Number 1, ulitin ko lang po, we bring glory to God by worshiping Him. Second, loving others. Third, becoming like Christ. Fourth, serving others through our ministry. And number 5, telling others about Jesus Christ. At ang topic po natin ay papasok sa pag-ibig sa ating kapwa. Basahin po natin yung sabi sa Book of John, chapter 13, verse 35. People will know that you are my disciples if you have love for one another. Amen. Ano pong ibig sabihin na ito? Ipinapakita daw natin sa ibang tao or makikita at malalaman ng ibang tao na mga anak tayo ng Diyos kung nagmamahalan tayo bilang mga anak niya. Amen. People will know that you are my disciples, sabi ni Jesus, if you love one another. Amen. Next verse, sabi-sabi po natin basahin. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. Amen. Next, love above all. Love each other deeply because love covers over a multitude of sins. 1 Peter chapter 4 verse 8. Ayan. And again, our love for God is shown by the way we treat others.
ang pag-ibig natin sa Diyos ay naipapakita natin sa pag-ibig natin sa ating kapwa. And therefore, Leviticus chapter 19 verse 18, basahin po natin. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Amen. Kaya ko po ito tinag or pinakita kasi makikita natin na sa Old Testament pa lang or sa Leviticus pa lang, sinabi na ng Diyos ang commandment na ito. Hinalight or in-emphasize lang ito ni Jesus sa New Testament. Amen. Kaya kinote niya ang book of Leviticus na sinabi ng Diyos through Moses. Amen. Next point, 1 John chapter 4 verse 8. Whoever does not love does not know God, because God is love. Amen. Sabihin mo nga, God is love. God is love. Amen. And therefore, let all that we do be done in love. Amen. And therefore, lahat daw po ng ating ginagawa ay gawin natin dahil sa ating pag-ibig sa Diyos. Amen. So again, to summarize our three major points. Number one, God loves us. Second, we should love God. And third point, love others. Ayan. So ngayon po, tinatawagan ko na po ang mga nasa taas na bumaba na po tayo. Dahil mayroon po tayong panonoodin ng video clip that will summarize the message and will show to us that indeed tayo po ay mahal ng Diyos. Amen. Praise God. So lights off po tayo. At last call sa mga nasa taas ay po, bumaba po na for a while. May mga upuan pa naman po dito para mapanood at ma-appreciate po natin ang video clip po na ito.
na-appreciate po ba natin yung video? Amen. Ayan. Sa mga nasa taas, paano nyo kaya na-appreciate yun? Kung hindi nyo nakita yung video clip. Pero napakalinaw sa video na ito kung paano ipinakita ang pagsakripisyo ng isang ama ng kanyang kahit sa isang anak, amen, para sa kaligtasan ng mga taong nasa tren. Amen. At tayo po, yung mga makasalanang tao na nandoon po sa tren, at hindi natin alam yung ginawang sakripisyo na yun ng tatay ng kanyang anak para tayo ay maligtas at hindi mamatay. Amen. At dahil ngayon na alam na natin na kaya para tayo hindi mapupunta sa impyerno dahil namatay ang kaisa-isang anak ng Diyos na si Jesus para tayo ay maligtas. Can we now appreciate the love of God as mentioned in John chapter 3 verse 16? Amen. Basahin po natin ito. God loves you this much. Again, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. And if you declare with your mouth that Jesus is the Lord and believe with your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10 verse 9. Amen. Kung idideklara at ipapahayag mo daw sa iyong bibig na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Amen. Praise God. So sabihin mo sa katabi mo, Jesus loves you. Amen. Naniniwala po kayo na mahal kayo ni Jesus dahil siya ay namatay para sa inyo. Amen. Jesus loves you. Only Jesus can love me, can love us like others do. And my desire, my life, my only you is Jesus. Amen. So, let's recite this. Sabihin po natin with all our hearts, God, today I submit my mind, my eyes, my mouth, my ears, my hands, my feet, my heart, and my whole life to you. Use me for your purposes. Amen. Sinasabi niyo po ba yan ng inyong buong puso? Amen. Na magpapagamit kayo para sa ating Panginoong Diyos. Amen. At ipapalagana o ibabahagi niyo ang pag-ibig na yon na ibinigay ng Diyos sa atin. So muli, God loves you. Amen. Naniniwala po kayo na mahal tayo ng Diyos? Amen. To God be the glory. Amen.